Tawagan na nga restoration. Regenerate and restore. Pareho na. So kita, nag-regenerate ta. Kung unsay nawala sa tuwa, mabalik na po, mapunan na po ta. Amen? Halimbawa, mag-inom tag tubig, uhaw ta diha sa Ginoo, well, mapunan na po ang atong baso sa Ginoo. Amen? Mag-inom tag tubig, pero gusto pa nato inom. So butangan na po na siya. Dili pwede nga inom tag tubig uhaw kay ko pero dapat di na ko ni hudto kay paron niya na po. Amo gibuhat nimo wala nimo gi-utilize kung unsa ang naa sa Dios. Wala ka nag fully rest sa Ginoo. Half rest man ka. Unya na pud ni kay para napa ko isusog. Una ko na to ingana eh. Amen. Pero dapat mag-rest ka sa Dios kaya aron ma-regenerate ka. And regeneration is full. Dili na siya nga half, full na siya. Buto sa kung unsay kulang sa mo ihatag sa Dios. Amen. So that is why nagagrow ka. That is why nagatubo ka. And once nagatubo ka, nag-regenerate ka. And that is why nga, kinahanglan na ito magpahulay diha sa Dios, kay tungod naa ang iyang pulong nga mo ay magapatubo o magaparegenerate sa tuwa. Amen. Amen? Remember, ang tao dili mabuhi sa tinapay lang. Dili lakip na usab sa pulong sa Dios. Amen? Importante sa tao ang pulong sa Dios. Tao ra man ko pastor, Dios man siya. Yes. Tao ra ta, Dios man siya. Pero remember, importante ka sa Dios. That is why adunay pulong ang Dios para nato aron mag-grow ta o mag-regenerate ta. Amen? So there is a growth due to regeneration, mga igsoon. Okay? So kung ikaw matulog ka, mag-rest ka, ang mahitabo, mag-grow ka, kaya naman nag-regenerate man ang imong cells. Kanang imong cells na sa ginatawag nga pag-regenerate. Makita nimo unsa ka right ang Ginoo nga sa tungod sa pag-right sa Dios, unsa ang nawala nato ang cells pinaagi sa pagtulog mag-regenerate. Di ba? And that is why daghan kaayo karon nga nagkasakit or daghan nga magsakit once nga kulang sa tulog. Ano man, dili man ka-regenerate ang cells. Sige lang siya degenerate. Tama na God na, ambo. Magwali ko siya. No? So, but pasabot ana mga igsoon ko sa Ginoo, ang cells nimo dapat mag-regenerate siya. Pero wala ka kag-rest, wala ka katulog, sige lang siya degenerate. So, sige lang siya kabawasan. Imbes na mag-regenerate siya, mabawasan siya, mag-alive na po usab ang cells, and then, makapoy siya, mag-alive na po usab ang cells. Pero ang problema is nag-degenerate siya, it's because kulang ka og rest. Amen? So that is why, ang atong spirituality, sige siya og atakihon sa diablo. Tama? Sige siya atakihon sa tanang weaknesses nato. Pero, kailangan nato ang pulong sa Dios aron kanunay ta nga mag-grow, kanunay ta nga mag-regenerate. Sabta nato may suot. Okay? So, next is growth due to gaining. Naatay growth nga may tabo pinaagi sa pag-gain or ginatawag na pagbaton, pag-angkon. Ingon sa Matthew 6:33, mga igsoon mo sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? So, but pasabot, once nag-rest ka sa Ginoo, giuna nato ang Dios, una si Kristo, ato siyang gibaton nga manuluwas og Dios, nakabaton tag kaluwasan. Added, una pa lang na-add na sa tuwa. Tama? Ikaduha, na-add na sa tuwa ang iyang righteousness. Nga naman, dili naman makita ang atong sinful life. Ang makita naman is the righteousness ni Kristo sa tuwa. Amen? That is why at the moment nga mituo ta midawat kang Kristo, diretso ta sa langit. We are justified. Nga naman, ang righteousness naman makita ni Kristo. Dili naman kita. Amen? So at the same time, bisan nga wala pa ta, nawala sa kalibutan, wala pa ta namahinga sa feeling sa Ginoo, pero yun ito, and all these things shall be added unto you. So samtang buhi pa ka, because you seek the Lord first, you seek God first, ang naitabo, gina-add sa Ginoo. That is why nag-grow ka, it's because daghan kang nag-gain sa imuhang ginabuhi. Amen? Dili na nag-grow nga na ay nabawas imuha. Tama o mali? You cannot say it nga nag-grow ka pero daghan ang nawala sa imuha. Tama? You are growing, kay tungod you are gaining. Amen? Halimbawa, ang business, ang negosyo,
Dili pwede nga mayon ka nagatubo ang atong negosyo pero wala tay ginansya. Mo gani nga gain nansya. Masabtan nato. Subot pasabot, dili mo masulting nagatubo ang imong negosyo, imong tindahan kung ikaw wala ka nagagain. Wala kay tinatawag itong ginansya, wala kay profit. Tama? Labaw pa sa imong kapital. Kaya labaw pa sa kapital ang tawag ana ginansya. Amen? So, but pasabot nga ikaw isip Kristohanon, mabati nimo nga nagagrow ka kay tungod naa kay nabatunan sa imong kinabuhi. Una, mga learnings. Amen? Na kay natunan, nagatubo ka. Daghan na nagalawak na imuhang sa labutan, imuha bitong understanding nagalawak na. Pagtanaw nimo sa kalibutan, kabalo na ka nga dili na sa tama. Muna ginabuhat kaya po nimo tama. That is gaining understanding. Amen? Nagagain ka na og wisdom, nagagain ka na og knowledge. Tingala ka imong mga kaanakan, gikan ka ni adto nga wala ka nag-rest sa Ginoo, wala ka nagasimba sa Ginoo, daghan mo problema sa pamilya. Pero karon less na kaayo. And once nga bisan nga daghan kag problema karon, ang nahitabo mas kaya na nimo. Because you gain strength diha sa Ginoo. Amen? And ang tawag na is that symbolizes nga ikaw nag-grow. Tama? At the same time, tingala ka daghan kay pressure sa imong kinabuhi kani adto, mura kang mabuang. Diba? Dali ra ka nga mawan-an og kanang focus, concentration. Pero tingala ka karon, nga kanunay ka nag-rest sa Ginoo, tingala ka nga bisan daghan kay mga problema, kaya ra mo. Focus ka. Naa ka tong Christian mind. Diba? Naa ang mind of Christ sa imuha. Why? Because you are gaining and you are growing. Nasa ka na So there is a very big difference para kanato nga mag-rest sa Ginoo because resting is growth. Amen? Amen. And growth due to gaining. That is why important kaayo nga unahon nato ang Dios. And lastly, growth due to freedom. Makita ni mo nga nag-grow ka kay tungod na ka nay freedom karon. Kani adto nga makasasala ta wala pa ta kay Kristo, gigapos ta diha sa sala. Bilanggo ta sa sala. Nga una-una nato sa Domingo, kapoy, laay, ang buhaton, manawag og barkada, magkaon, maglaba, mag-inom, magstorya, magchismis, mamarites, daghan pa. Mag-mall, laag, tama. Di ba? Pero karon makita nimo nga kung ikaw masabtan nimo nga giuna na nimo ang Ginoo karon, makita nimo nga mas ma-feel nimo sa imong ginabati nimo imong kaugalingon nga moving ka kay tungod ginauna nimo ang Dios. Amen. Amen. Ma-feel nimo nga I am free. Kaya din ako nga magsimba sa Dios. Amen. Kaya din ako mag-ampo. Kaya din ako magbasa ng Biblia. Amen. Kaya din ako mamati sa pulong sa Dios. Kaya din ako magbihis. Kaya din ako maligo, mag-prepare padulong sa simbahan. Kaya din ako maghatag sa Dios. Kaya din ako magtestimonyo sa Dios. Kaya din ako magpasalamat sa Ginoo. Amen? And kaya din ako masabtan ang pulong sa Ginoo. Pinaagi man na sa balang Espiritu. Ang tawag na is freedom. Amen? Kaya kung wala kay freedom, dili nimo kaya buhaton ang tanan. Amen? Kung wala kay freedom, na usa ka butangan, di yun nimo kaya buhaton. Tama? But now, makasabot ka, you understand it, and madawat na nimo sa mga kaugalingon, it's because naa kay freedom. Ang tawag na growth. Naa kay freedom, itungod nagatubo ka na. Amen? Muna makita mo, nagatubo, nagyug ko, lahi nagyug ko last year. Makita na mo, i-compare nimo, happy naman ang December, di ba? Pero i-compare nimo ang imong last year o karon. Where you are right now. Nga ikaw nagasimba, nag-rest ka sa Diyos. Tanaw nimo ang difference. Tama o bali? Just imagine it, di ba? Kung unsa ka na karon o gikan sa imong unsa ka or kinsa ka kaniadto. Nga ikaw nabag-o diha sa Dios kay tungod nagatubo ka sa Dios. Amen. And do you know why? Because you rest on the Lord. Amen? So take note mga igsuon, resting is growth. So ato na kanunay buhaton kay tungod na natay freedom, and once nga natay freedom, ma-feel na po nato ang kalayaan bitaw nga natay guilt, natay confession sa Dios. Makabuhat ka og mali, makabuhat ka kasipyat or sala sa usa ka adlaw, moadto day ka sa Ginoo. Amen. Ang tawag na freedom po. Ngano man, once mangod dili ka kabalo, magsulti sa imong sala. Once dili ka kabalo mangayo og sorry,
ang tawag yan na wala kay freedom. Nga naman, di man ka muduol sa Ginoo. Gigatos kasi mong sa laot, dili. Sasala ka, ay duol sa Ginoo, ayaw pagsulti sa Ginoo, dili. Bisan sa mo lang personal nga istorya sa Ginoo, ha? Di ka kabalo mangayo story sa Ginoo, di ka kabalo mangumpisal sa Ginoo. Ang tawag na wala kay freedom. Di-allow nimo nga ang sala mo'y maghari sa imo, ha? Amen? Pero kung ikaw naanay freedom kay nagagrow naman ka sa Ginoo, nagakonfess ka sa Ginoo, Lord, pasaylo ako, Lord, ha? Kaya ganina akong gidupol ang ako ang pagumangkod. Lord, pasaylo ako, Lord, ha? Kaya ganiha, ako mismo gibunalan akong ito. Lord, pasaylo ako, Lord, ha? Kaya ganina akong gihurot ang cake na ako maday mo kaon. Lord, pasaylo ako, Lord, ha? Kaya akong gisawsaw ang akong kamot dito sa among sabaw, nasuko ako, mama. Ano lang, di ba? Sa simpleng mga butang kabalo ka na mangayo sa iyo. Amen? Ang tawag na freedom. Kaya tungod, na kay kagawasan nga mabati ni mong tanan, and na kay kagawasan nga mangayo pa sa iyo sa Dios, and na kay kagawasan kay tungod, kabalo ka, ginapasaylo ka man sa Ginoo, sa iyang grasya, kay nasipyan o nagkamali ka, pero kabalo ka nga kailangan po di mo matuto. Amen? Ang tawag na is the perfect application of grace. No? Ang grasya magudili siya ginaabuso. Amen? Kundi ang grasya nagatudlo sa satua nga despite of our sinful actions, we can feel it deep inside of our hearts, the guilt, but at the same time, we confess it to the Lord, we ask forgiveness from the Lord, and ma-realize na to, Lord, kailangan ko din ako magbago. Amen? Dili man diha-diha dayon, hinay-hinay man, pero ginabago ko sa Dios. Kaya ang growth, dili na diha-diha magudako dayon. Tama? Imong anak, kung ang anak ni mo sa kalibutan, pagkaugma anak, 30 anyos na iyang now, dili. Tama? Kailangan pa muna asikasuhon, alagaan. Tama? Sugot pa sugot, alagaan ni mo yung relationship niya sa Ginoo, you rest on the Lord para mag-grow ka. Amen. Amen? And makuha ni mo ang freedom na dapat para nimo. Freedom is for everyone. Amen? Walay ginapili. Dili na para sa tuang okay, pastor lang na. Dito lang na sa akong silingan. Kahit man may kinabuhi. Yes, may right na kinabuhi. Pero ang freedom para sa tanan. Ang freedom na atong ginasulti din niya, ang kagawasan din is ang kagawasan na makabuhat at maayo. Ang kagawasan na gikan ng Kristo. Dili po kagawasan nga gawas nun sa pagbuhat o sala. Okay? Kundi gawas nun sa pagbuhat o maayo. Amen? So may mo sa Ginoo, let us be reminded because you won't grow if you won't rest. And if you won't rest, you'll die. Tama? Una nga, kanang mga call center, nga ilahang trabaho is graveyard shift. Kung ganyan tawag sila is graveyard shift, kay graveyard, padulong kinas kamatayon. Graveyard man. Graveyard means lubnganan or mga lubong. O, di ba? Muna, ang iyahang shift, ikan sa anong oras mo start yung graveyard shift? 10? 10 o'clock p.m. Hantod na siya sa sunrise, 6 o'clock, 6:30. Graveyard shift nga naman, imbes nga natulog na siya itong mga oras sa magtrabaho man siya. Amen? Muna, when you have no rest, you'll die. Tama? Lisod pag kayo ikuha ng body clock kayo. Siyempre, kung liwanag kayo ng adlaw, mag-isip ng pahulay. Pero, usahay lang yun, tawagon lang yun o ka nakakapoy na itong lawas. So, ma-exhort mo sa Ginoo, you can't grow when you are also in prison. Kung nabilunggo ka, itong nakagapos ka, di ka makaka-grow. Kita ka sa ero, basta forever ni mo siya forever ni mo siya itali. Maglison man siya grow. Kung gani nga dapat imo pakawalan mo sa hang ero, imo siyang i-walk the dog, kailangan imo luwagan ang iyang collar kay para mutubo siya. Pero kung diya naman sa permanente, dili na sa basa-basa mutubo. Dugay ang growth anang ero. The same thing sa tuwa. Kung kita nakagapos na ta kanunay sa sala, di ta magtubo. Kaya naman wa man tay kagawasan. Amen. So importante na para sa tuwa mahigsuon. Okay? So second, no? Second maigsuon, resting is God's sufficiency. So, siyempre pasabot anak. Kung kita nagapamahulay or nagapahulay kita sa Dios, nagapasabot ka na nga ang Dios ang atong kailangan. He is a sufficient God and we trust in Him that He is sufficient sa atong kinabuhi. Or sa Tagalog pa, siya ay sapat na. Amen. Amen. Ang pagpapahinga natin sa Panginoon ay nagpapakita na siya ay sapat sa
sa buhay natin. Amen. Eh kung dili, naapatay rin ang gipangita. Diba? Muna, dili ta magpahulay. Okay, kailangan mag-try ko karong Domingo. Kailangan mamasero ko karong Domingo. Dapat magtanong pa ko karong Domingo. Dapat maglimpyo pa ko karong Domingo. Dapat maglaba pa ko karong Domingo. Because una-una nimo dili pa sapat ang tanan nimo kinabuhi sa matag adlaw, tanan nimo kinabuhi dili pa na sapat. And that is why murag dili tud sapat ang Ginoo sa imong. Unless una-unaon nimo ang Dios, and once giuna nimo ang Dios, sapat na sa imong kinabuhi. Mahuman ra gyapon nimo tanang bulhaton sa tibuok simana. Amen. Amen. Nasabtan na to. So maigsoon, ingon dinhi, balik ta wala man tay laing verse. There remaineth therefore a rest to the people of God. For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works. Ingon dinhi, busa nagapabilin pa ang kapahulayan nga adlaw nga ipapahulay alang sa katawan sa Dios kay siya nga nakasunod siyang kapahulayan, nakapahulay usab sa iyang kagalingon. Doon pasabot, kung magpahulay ka sa Dios, nagapahulay pulit ka sa ato kagalingon. Nakapahulay usab siya sa iyang kagalingon, gikan sa iyang mga buhat, sumala sa gihimo sa Dios gikan sa iyang mga buhat. So it means we fully trust God sa tanan niyang gibuhat sa aton kinabuhi. Why? Kita mga tao natay ginatawag nga carnal striving or vain self-sufficiency. Una-una nato nga dili mahimong enough tanan, dili mahimong sakto ang tanan kung dili nato buhaton. Amen? Dili pa ni sakto. Pa na education plan ako anak, magtrabaho pa ko. Diba? Dili pa ni sakto. Kailangan mag-study pag ko hangtod kadlawon. Dili pa ni sakto. Kailangan napag-yung buhaton. Tama? That is why ang uban, sa sobrang ka-stress sila muna hangtod magabi maglimpyo balay. Hangtod magabi todo kayo, mamasahero, mag-drive. Hangtod gabi todo trabaho. It's because ang tawag na is vain self-sufficiency. Una-una ni mo nga sakto or kulang pag mo na nga imog yung sakto nun sa imong kagalingon, pero dili gid ang imong sakto because you never rest in the Lord. Amen? Di magkagapahulay sa Dios. Ang tawag na is carnal striving. Carnal means kinibitaw atong lawas, carnal ba carne. Lawas, flesh. Una kanunay ka ginabuhat nimo tanan nga imong mabuhat, buhaton nimo sa imong sariling kusog. You do not lean diha sa Ginoo. Wala ka nagasalig, wala ka nagadepende sa Dios. That is why you never rest on God. Amen? So, importante kaayo na unahon nato ang Dios. Importante nga magpahulay ka sa Dios. Kaya kung dili ka magpahulay sa Dios, dili ka kapahulay sa mga kagalingon. Amen? Yes, naa naman na ato mga Mount Everest nga laghunod din ha. Masakti. Amen? Naa naman na ang atong mga baboy, naa naman na atong mga manok nga pakaunon, naa naman na ato ang mga linabhan, naa na tanan din na. Naa na atong trabaho, naa na atong mga problema, financial problem, naa na daan. Pero mas labaw nga bago niabot na mga problema ha, nauna ang Dios. Amen. Amen? Nasabtan nato? Amen. Nauna ang Dios sa tanan. Remember, God, our Almighty God, is the Alpha and Omega, the first and the last. Amen. Naana sa bago pa nagsugod ang tanan. Ano, unahon man nimo tong naulahin sa Dios. Na nauna man ang Dios sa tanan mga buta. Amen? Huwag ita kabalo kung kano sa nagsugod ang Dios because God is infinite. Amen? So, simple lamang maigsuon ko sa Ginoo. Dili ta mag-rely sa atong lawas. Amen? Yung gani na, puhunan gid nato atong lawas. Yes. Kailangan nato mag-rest sa Ginoo. You have a local church kung asa ka dapat mag-rest. Because there, you will be blessed. Amen. Amen? There's always a home. Amen. Diba? There's no place like home. To where you will rest, there you will be blessed. Amen. Amen? Kung asa ka magpahulay, dito jud ka panalangin. O dito ka makabaton og panalangin. Amen. And that is why na ay kataga nga there's no other place like home. Amen. Bisan pag asa pa ka gusto ka mulaag o asa ba ka bisan gani ako is missionary, matulog ko sa gawas. Di ko kanang mga mission trip namo nga tagduha ka semana di man ko katulog og tarong. It's because lahi din ang pagpamahulay nimo sa imong kaugalingong bagay. Amen. Tama? So, bisan asa ka pa, that is why
there is an importante kayo nga naa kay kaugalingong local church. Kay tungod mo na imong tawagon nga lugar na kung asa ka makapasulay og sakto o makadawat sa panalangin nga sakto. Amen? Sabta na to? Amen. So, muna nga gina-discourage ang church hopping. Bisan asa to mga church. Sampo Island kay hopping. Rilin, no? Kay Rilin, akonsing na lang mo niya. Common name, no? Consing. No. Sample kay konsing. Yang kasing-kasing na adinti. Amen? Subot pa subot, dito niya bilong iyang kasing-kasing dito naka-rest. Amen? Kailangan ka na nakakasulang, dili na yung feel na mag-rest ka. Simba lang, pero more dili ka rested. Amen? Rest for a while, pero dili ka ng rest na nag-grow ka, dili ng rest na makita nimo ang God's sufficiency. Amen. Amen? So secondly, in mga examples is, kita makaresta sa sufficiency sa Ginoo. Why? From being weak. Kita mong God, bisan unsaon na tugkugid, bisan unsaon na og sipag sa tuang kinabuhi, I tell you mga examples sa Ginoo, weak kita. Tama? Amen. Kitang tanan mga weak. Everybody Amen. say weak. 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 Oh. Last time sa pagkamikuan, kada story, sipag lang. Sipag lang. Walang kalakuan, construction, sipag lang, drive, sipag lang. Kaya puro sipag, pero walang pananampalataya. Amen? Ang sipag, nandyan na yan. Kailangan pangunahan mo ng pananampalataya. Amen. Amen? One, pananampalataya. Two is sipag. Faith with works. Dili kay unahon sa Timothy mong sipag bago ang salig sa Ginoo. Amen? So may example sa Ginoo importante nga na. Kaya nga naman, the more ta magsalig sa Dios, the more ta mag-rest sa Ginoo, kabalo ta nga insakto siya sa ato ang kinabuhi, the more ta nga makadawat o kusog pinaagi siyang grasya. Amen. God is so rich Amen. sa iyang grasya sa atong kinabuhi. Therefore, magapanalangin po siya sa tuwa o dako ug daghang usok. Sa Tagalog pa, ibayong lakas, no? And at the same time, makita nato nga kailangan nato mag-rest diya sa sufficiency sa Ginoo kay kung kabalo ta nga kitang tanan limitado. Amen. Mo ta na kinsay kabalo diri mo lupad. Wala no. No, magdanggo lang. Muna na to galupad ta. Di ba? Subot pa sabot, limitado ta. Tanang mga butang kaya buhaton sa Diyos. And that is why we rest on God because resting is God's sufficiency and we believe bisan pang dili ta mo tuo but naagyahapon din nga unlimited ang Ginoo. Amen? Powerful gyapon ang Dios. That is why there is an advantage also kung kita mo tuo mo salig sa Dios. Kaya kanuman mahitabo man sa maapekto man sa atong kinabuhi. Amen. Amen? Kaya kung dili ta mo tuo mo salig sa Dios, dili sa mo dagayday sa atong kinabuhi. We are limited. Pero mutuo man ta sa dili, ang Ginoo is unlimited. Amen. Pero kung mutuo ta sa Dios, maapektuhan ta sa iyang unlimited grace. Amen. Amen? And that is resting in His sufficiency. We know that God is an all-sufficient God, mga igsuon. Ingon na sa 1 Corinthians 15:10. Our sufficiency is from God. Ang tanan nato, ang lahat ng kasapatan sa buhay natin, ang lahat ng mga bagay ay nagmumula sa Diyos. Okay? So, not resting is self-sufficiency. Kung wala ka nagpahulay sa Diyos, wala ka nagsimba, or wala na ito giuna ang Diyos, self-sufficiency. Iuna na ito itong gugalingon. Una-una na ito, sakto na na. Or, sakto na ni, tama na ni ako ah. Pero kung magpahulay ta, unahon na ito ang Diyos, kabaluta, nga ang Diyos yun ang insakto o kailangan nato sa atong kinabuhi. Amen? Okay. So, resting on God, unang-una, resting is growth. Kung mamahulay ka sa Diyos, mutubo yun ta. Everybody say, tubo. Tubo. Malipayan sa tubo ta. Amen? No? Di ta, Kristohanon ta, pero hantod sa hantod. Marin yakon. Ha? Marentag. Ha? Maliit. Oh, awon mo din. Ano ang bigas ko ah. Kitang tanan, yes, lahi mo ng physical, no? Pero tanaw na to,
atong spiritual kanunay nga dapat nagatubo ta sa Dios. Secondly, resting is God's sufficiency. Nagatubo ta kay tungod nagasalig ta diha sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga siya gyud ang mag-provide sa tanan. Kaya kung kanunay lang kasi ighago din ha, sige lang, magsipag lang din ha. O wala. Hindi ka basta-basta mag-grow. Nga naman, ikapoy naman ka. Sipag lang, Limited lang. isip lang, limited pa yung strength. Muna, ang akusok kay hago kinigabi eh. Sipag Nga lang. naman, kapoy man kayo yung sipag lang. Kapoy man kayo, wa may salig sa Diyos. Pero, kung ikaw nagsalig sa Diyos, na kay sipag, I tell you, di ka basta-basta kapuyo. Nga naman, unang-una gani, kung mag-rest ka, mag-grow ka, Amen. mag-regenerate man ka. Amen? Nasabda na to? And lastly, mga igsuunod sa Ginoo, resting is Christ-likeness. Ang pag-rest nato is ginakupya nato si Kristo sa atong kinabuhi. There remaineth therefore a rest to the people of God, for he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works as God did from his. But pasabot nga ang Dios nagbuhat usab. Ingon dinhi sumala sa ihimo sa Dios ikan sa iyang mga buhat. Kay kaniadto sa sa Old Testament nabasa nato, God rested on 7th day. Tama? Sa diyang gibuhat niya ang tanan. Nagpahulay siya. Pero actually, dili ko niya kailangan ng pahulay. Di ba? Nagpahulay lang siya. Ayun ay question, ginuunan siya. Tama? Pero nagpahulay lang siya. Pero siya di man siya basta-basta kapuyon. Tama? Nagpahulay siya, it's because gusto niya na mag-symbolize ni para sa tuwa. Kaya tungod, ang iyang buhaton mo sa is tao man. Ang buhat mo sa tao. Amen? Aron kita, maka-learn ta kung saan ang pagpahulay na nagasalig ta sa Diyos. Kung di ta magpahulay sa Diyos, mamatay pagsalig sa iya. Amen. Nagasalig ta kung sa atong matanong, nagasalig ta kung sa atong mabuhat, nagasalig ta kung sa atong matrabaho, nagasalig ta kung sa atong mapangayo, nagasalig ta kung sa limahatag sa tuwa. Whereas, kung nagasalig ta sa Diyos, unlimited favor and grace, everything will be fine. Amen? So make sure ko sa Ginoo, una-una is na mahulay siya on 7th day. At the same time, resting is to walk in Christ. Kita gani, sama ka Kristo nga nagpahulay, so gisundog po nato si Kristo sa atong kinabuhi. Gikupya nato, dili tungod nga kailangan 7 days Sabado ang ato ang pagpahulay, kundi gikupya nato si Kristo as a whole. Ang iyang kinabuhi, iyang character. Tama? Ang iyang pagka-Diyos. Sama sa Ephesians 2, verse 10 na ginaingon nga, kita, we are saved not by works, but we are saved to do good works. Amen? So kita, nagapamahulay kita, diha ka Kristo. And we honor God, diha siyang gibuhat. Honoring God's works and actions, Christ's redemption. Ingon din sa Biblia, busa nagapabilin pa kapahulayan nga sa adlaw nga igpapahulay alak sa katawan sa Dios. Kay siya nga nakasunod sa iyang kapahulayan, nakapahulay usab siya sa iyang kaugalingon gikan sa iyang mga buhat. Kaniadto manggod sama sa gimension kanina Ephesians 2:8-10 nga kaniadto hunahuna sa tao nga kita maluwas gikan sa atong buhat. But in this verse, Ephesians 2:8-10, nagapakita nga dili nato kayang maluwas ang atong kaugalingon sa atong ginabuhat. And that is why ingon dinhi nakapahulay usab siya sa iyang kaugalingon gikan sa iyang mga buhat. Nga naman, ingon dinhi sumala sa gihimo sa Dios gikan sa iyang mga buhat. Nagasalig na ta sa unsa ang gibuhat ni Kristo kaniadto 2,000 years ago nga namatay sa krus Kalbaryo iyat ang giluwas. Amen. Dito na ta nagasalig. Dito na ta nagapahulay sa unsa ang gibuhat ni Kristo, sa unsa ang nahitabo kaniadto. Dili tungod sa atong ginabuhat. Amen? So, we rest because that is Christ-likeness. Kaya si Kristo gani, nagpahulay man po sa samtang buhi pa siya. I-apply niya gihapon tong Sabbath day kaniadto. Pero, sa dihang namatay na si Kristo, na ba naman pag-usap, dili na siya Sabado. Kundi tungod sa iyahang paggabanhaw pag-usap, resurrection, sunrise, which is Sunday, diha na mismo nga kitang tanan nakabaton ug maayong kinabuhi.
Amen? And that is also a rest day sa atuanan. Remember, Sunday, Son means S-O-N, ang anak sa Diyos. Muna ang adlaw nga nabanhaw ang anak sa Diyos. Amen? So, but pasabot na dapat magpahulay ta diha sa Ginoo diha ka Kristo. Amen? Kaya kung ginakopya nato sa atong kinabuhi, unsa iyang gibuhat dito sa krus. Karon, tungod sa grasya sa Dios nakapahulay ta sa atong gibuhat. Amen. Ano man? Remember, atong mga istoryahan ang tabernacle na kailangan na sila'y nating karnero, nating baka, di ba? Nindot ng mga klaseng halad, sacrifice, ritual. Tama? Aron makahalad sila sa Diyos. Aron sila na mapasaylupot sila ang mga sala. Sacrificial and burnt offering. Tama? Pero karon dili na. Makapahulay na ta, kay dili ta ng pamilya na ay alaga nga baka o ganding. Tama? Or karnero. Karon makapahulay ta. Ang gihatag sa tuwa is ang ato ang grace giving or tithes and offering. Grace giving lang tawag sa tuwa din eh. Nalatay mission offering. Why? Gihimong sayon tungod sa grasya sa Dios. Amen? Ang value kanaya to. Ang dakong value kanaya to mga hayop man. Karon ang dakong value karon is kwarta man. Tama? So unsa ang dakong value mo na ang atong ginahatag sa Dios. Amen? At the same time mga igsoon sa Ginoo, kita nakapahulay ngadto sa mga lisod kaayo buhaton. Mauta na kinsa man kabalo diri mag-ihaw og karnero. Kinsa kabalo mag-ihaw og kanding. Kinsa kabalo mag-ihaw manok. Pili lang, di ba? Ako gani mag-ihaw ko 80% lang. Manok pa lang na. Propiso okay lang. Di ba? Subot pasabot, dili tanan kaya. Lisod siya sa mga dili kaya.